At si Kuya Kim, dahil po sa bagyong si Ambo, alamin nga natin, medyo makulimlim pa ang paligid po ng Metro Manila. Pero Kuya Kim, nasa na ba si Ambo? Dahil mula sa Quiapo, Maynila. Kuya Kim. Kabayan, itong bagyong Ambo, nasa dagat pa ito sa silangan ng Birang Catanduanes. At ayon dito sa forecast track na nakita ng satellite, itong bagyong to ay hindi tatama sa lupa. Hindi ito magla-landfall, gigilid ito dito sa Northern Luzon habang papalabas ng Pilipinas. Ngunit napakalapit sa Pilipinas kaya magdadala ng pag-ulan at nagtaas ng signal number 1 sa maraming lugar. Yung pag-ulan naman sa Metro Manila kanina, ito hindi dahil sa bagyo, ito dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Ambo. Asahan natin ang ganitong pag-ulan sa Metro Manila sa mga darating na linggo dahil rainy season na. Lumakas na ang low pressure area ang binabantayan natin kahapon at isa ng tropical storm. Kanina nagkaroon ng briefing sa pag-asa tungkol sa bagyong Ambo. Si tropical storm Ambo ay may maximum sustained winds na 65 km per hour at gustiness o pagbungsok 80 km per hour. Kasalukuyang ito nga sa 190 km bantang silangan ng Birang Catanduanes. Dito tatama sa lupa, mananatili sa dagat bukas 220 km bandang silangan ng Apari, Cagayan. Sa bilis na 15 km per hour, mananatili si Ambo sa Philippine Area of Responsibility hanggang June 4. Kahit dito tatama sa lupa, magdadala ito ng malakas na ulan sa Luzon. Nakataas ang signal number 1 sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Polillo Island, Aurora at Isabela. Maula po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon dahil sa masamang panahon, ilang domestic flights kaninang umaga ang nakansela. Samantala, silipin po natin ang temperature range at ang percentage of rain bukas sa Metro Manila. Sa umaga po, meron po tayong 20% chance of rain, katamtaman po ang init sa 26 degrees Celsius. Pagdating po ng tanghali, 32 degrees Celsius at napakalaki po ng posibilidad ng pag-ulan, 70% po yan. Habang diliit naman ang posibilidad ng ulan pagdating ng alas 7 ng gabi sa 50%. At silipin naman natin ang lagay ng panahon dito naman sa Visayas. Malaki po ang posibilidad ng pag-ulan dito po sa buong Visayas. At silipin po natin ang panahon sa ilang beach destination sa Visayas sa mga pagpapasyal sa huling weekend bago po tayo magpasukan. Sa Boracay, pwede po tayong maligo sa umaga, swimming sa umaga, pero pagdating po ng hapon, meron po tayong 70% chance of rain. Sa Bohol po, meron tayong 60% chance of rain. At Cebu naman po, meron tayong 70% chance of rain. May kalakasan po ang ulan po sa Cebu. Silipin naman natin ang lagay ng panahon dito naman sa Mindanao. Kahit malayo pa sa bagyo, mostly cloudy po sa buong Mindanao at malaki ang posibilidad ng pag-ulan. Maulap sa Zamboanga at suluong ulan din sa Jensan at Sarangani at natitirang bahagi ng Mindanao. Ito naman po ang Doppler radar image mula sa ABS-CBN Weather Central. Nakikita po natin yung malaking pula dyan po sa eastern sections po ng Luzon. Ang ibig sabihin po ng pula ay malakas na ulan. Bagamat ito po ay nasa dagat, makikita po natin ito po ay papunta po ng norte ng Pilipinas at hindi po magla-landfall. Lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility tutungo ng Taiwan. Pero dahil malaki po ang kaulapan, mahahagip po ang eastern section ng northern Luzon. Dito po sa darating na 2 araw. Ulang malakas po ang asahan natin. Signal number 1 kind of frame. At kung makikita naman po natin itong pula po dito sa kaliwa ng inyong mga screen, yan po ang ulang nahihigo po ng habagat na magdadala naman ng pag-ulan dito sa Palawan at eastern sections ng Luzon bukas. Kabayan, yan ang lagay ng panahon natin. At para naman sa lagay ng trapiko, first Friday dito sa Baclaran at medyo mabigat ang lagay ng trapiko dito sa tapat ng Baclaran Church sa northbound lane at sa southbound lane. Pero paglagpas po natin ng simbahan, maluwag na po ang lagay ng trapiko dito po sa northbound lane all the way hanggang Welcome Rotonda. At paglagpas po natin ng simbahan dito sa southbound lane, maluwag po kayo makakabiyahe papunta po rito sa Loton. At para naman sa ating ulat kaalaman, may hawak akong ibon dito. Ang tawag dito sa ibon na ito ay Blue and Gold Mako. Itong ibon na ito ay nakikita sa Brazil at sa South America. Wala pong ganitong ibon sa Pilipinas. Ito ay kapamilya ng parrot at kaya tinawag na Blue and Gold Mako dahil pag nakita natin ang kanyang balahibo, kulay blue ang kanyang pakpak at kulay gold ang kanyang dibdib at ang kanyang buntot. Itong ibon na ito ay talagang eksperto sa pagsasalita at sa paggawa ng mga tricks. Isa sa pinakamatalinong animal, itong Blue and Gold Mako. Sabi nila, doble daw ang talino ng Blue and Gold Mako kesa sa aso. Sa Quiapo, Anyway, kinausap ako ni Shadow. Ito yung ibon na to. Ito po ay napakahaba po ng lifespan nito. Umaabot na mga 50 years in the wild at 90 years in captivity. Kung mag-aalaga po tayo ng ganitong ibon, kinakailangan ito ay papamana po natin sa mga apo natin dahil pag patay na tayo, buhay pa po itong ibong ito. Napakatalino, nagsasalita po ito. Abangan natin ang mga matatalinong animals sa Matanglawin, 9:30 ng umaga sa Sunday. Pagsalitain natin yung ibon, ha? Sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan, ang buhay ay... Ever lang. Oh.
Actually, ako yon kabayan. Ayaw magsalita, nangangagat nga eh. Back to you, kabayan. Meron din ako niya, pangalan niya si Valentine. Dahil pinanganak siya Valentine's Day. Pero kanina kami na hello sa iyo. Kasi sinabi mo ay First Friday sa Baclaran. Nabago na ba ngayon? Alam mo kabayan, pasensya ka na, medyo nalito ko ng konti. Nasa Quiapo tayo ngayon. Quiapo. First Friday mas din sa Baclaran, Oo. pero ngayon Oo. nasa Quiapo Church tayo ngayon. Ayun. First Friday sa First Quiapo, Friday. kabayan. Mas Thank you maraming for that tao one. dyan. Mas maraming tao pag First Friday. Napakarami, oh. So, Kuya Kim, si Ambo ay pataas ang kanyang direksyon, ano, di ba? Correct, kabayan. Hindi ito maglalandfall, ito'y dadaan sa dagat, gigilid ng kaunti at lalabas ng extreme northern Luzon papunta ng Taiwan by June 4, kabayan. Okay. Maraming salamat si Kuya Kim live mula sa Quiapo.